And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po to all our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in into our or to our area viewers, North, South, East, and West corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Happy Friday to all of us. And I believe that God will continually bless us with this program. And ang Friday episode po natin palagi mga kapatid is our episode for the fathers, husbands, leaders of the home. Ito po ang episode na para po sa atin. Kaya muli, join us in the comment section and making sure that you will try to engage with us and you will try to, if you have questions, just continue to ask it. And let's share the blessings or the encouragements and anything that will help us to grow more on the responsibility that God has given to us. Alright? So muli mga kapatid, enjoy the program. Again, ulit ko po, enjoy this week-ender episode ng ating The Baptist Lunch program. And of course, with me is my co-host, Sir Rudy Daep. Magandang tanghali sa iyo, Sir Rudy. Amen. Isang mapagpalang tanghali din sa iyo, Brother Jao, at sa Amen. lahat ng ating masugid na taga-subaybay sa programang ito, ang The Baptist Lunch. Yeah. Ito na naman ang araw ng mga tatay. Kaya Yes. naman, ihanda natin mga tatay ang ating pamilya upang sa ganun din ay sila'y makatanggap ng pagpapala na katulad ng pagpapala na ating tinatanggap. Amen. At Amen. salamat sa Panginoon kasi patuloy na pinuprovide ng Panginoon ang ating pangangailangan sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa espiritual na bagay na siyang ikatututo natin. Yeah. Amen. So Yeah. tutok lang sa lahat ng mga viewers namin at syempre lalong-lalo na sa area ng Makati Central. Yep. Tumuto kayo, wag niyo pong sasayangin ang pagkakataong ito na makatanggap tayo ng pagpapala. Magandang right. tanghali sa iyo, Arog. At syempre, I love you, Arog. Lagi ka lang dyan, okay? Yeah, amen. Maraming salamat sa Sir Rudy Daep. Of course, shout out sa lahat po ng mga fathers that are in the area. And of course, shout out din to my family. Kanina picture kami dito. Danny Isaac and to my wife, kay Ma'am Yang. Hello, babe. And ganun din po, mga kapatid, ay nais ko rin shoutout naman din natin si Rudy, yung ating kasama, bagamat di naman natin siya kasama ngayon, kasama naman natin. Oo, kasi nagsabi rin siya sa akin, Para sir, po. minessage niya ako kahapon. Shoutout nga pala sa aking matalik na kaibigan, Yan. ang pinaka-paborito kong brother, Yan. si Brother Noel Gumabay. Yeah. Yan. Kapatid, alam ko nga abala ka ngayon dyan. Ito yung moment mo na nandiyan ka ngayon sa Cavite. So, Yan. samantalahin mo ang pagkakataong iyan at talagaan mo na mabuti si Ma'am Cynthia. Yan. Amen. At manood ka na mabuti sapagkat panahon mo ito ngayon. Yeah. Thank you at tutok lang kapatid. Yeah, Pass the link. Shoutout din sa mga kasama natin, mga pastors as of this time. Ay nakita ko Sir Ian Juarez, ang preacher natin sa Batangas, yan. And of course, ay shoutout din sa mga masugid natin tatay na taga-subaybay. Oo. Sir Tito, Sir Cesar. Oo, ayun, Cesar. si Cesar, oo. Oo, talaga. Yan, amen. Yan. And of course, Sir John Viran, hello po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Alright, so tayo Wow. magtutuloy-tuloy na. Ito na ang ating last discussion on the topic na keeping the unity of or the harmony of the family. Alam Wow. niyo po mga kapatid, let me read once again Psalm 133 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda talaga. Wala na tatalo pa sa isang pamilya na nagsasama-sama ng may pagkakasundo. Yun. Kasi, Amen. alam niyo po, last time na bago nandun naman kayo, lumabas naman kayo nun, Sir Rudy, kasama ko po dito si Sir Gerard at saka si Sir Randy Gusare. Yes. Sir Gerard Spirito, no? Talagang nagliliwanag kami Ay, dito last totoo, sir. Friday. Pambira, iba ang ningning nung araw na yon, oo. di ba? Pero ganun pa man, ay nakita niyo po mga kapatid how blessed we are. Kaya every, siguro, gagawin natin yan twice in a Friday or twice in a month. Ay meron tayong mga bisita dyan. And alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa. Nakakatuwa na meron tayo maririnig mula sa ibang tatay
Yung, You see, mula sa ibang tatay na may ganyang klaseng pagpapala na tinatanggap mula sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, para sa ating mga fathers, shout out to all of us. Again, let me just remind you, let's make it sure, brethren, na tayo po, para to all the fathers out there, to all the leaders of the home, to all the husbands out there, let's make it sure that we are really striving, doing our best with God, with God, and according to God's standard, biblical standard, na ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para mapagbuklod natin at mapagkaisa natin ang ating pamilya at mapanatili natin ang ating pagkakasundo-sundo, lalong-lalo na sa salita ng Diyos at sa pananampalataya na meron po tayo. Because it will really harm our family relationships pag wala tayong harmony sa loob ng ating po pamilya. Yan po yung ilagay po natin sa sarili po natin. Mawawalan po talaga tayo, kumbaga, mawawalan tayo ng pag-asa to have that successful life for our family if, kung tatandaan po natin ito, okay? Kung ang bawat pamilya, mga kapatid, na atin po yung pamilya po natin, pertaining to our family today, you see, kung sa bawat pamilya na meron po tayo ngayon, talaga namang, I'm telling you, brethren, talagang, kumbaga sabihin na natin na hindi na talaga natin makita ng pagkakaisa. You see, napaka-importante yan. Kaya kung sinasabi yan sa bawat isa, ilagay po natin sa isipan natin because blessings awaits. You see, amen. sabi dito, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. You see, it's already a blessing if you will have your brethren dwell together in unity. Bakit? Good ang makikita sa pamilya nyo and pleasantness ang makikita sa pamilya nyo. Goodness and pleasantness. Yes, amen. You see? And that's a blessing to be found in the family. You see? And the goodness na tinutukoy dito, mga kapatid, it's not the goodness na makikita po natin hindi tinutukoy dito goodness as in yung goods na meron kayo sa bahay ninyo, yung mga physical na bagay, financial. It's not all about that. Lagi kong ginagamit na ilustrasyon yan sa inyo. Kasi kung sana pera lang lagi kung namin sinasabi sa pulpit, na kung pera lang ang basihan para magkaroon ng pagkakasundo ng pamilya, sana walang hiwalay na pamilya sa mga mayayamang lugar. Yun. Sana walang nagdedemandahan, nag-aagaw-agaw sa kanilang mga lupain. Di ba? Hindi lamang yun. Sana walang nakukulong ng mga magulang dahil sa kanilang pagkakorap sa pera. Yeah. Napakasimple That's lamang po right. ng mga sinasabi ko po sa inyo, di ba? It's all a matter of having the right mind para sundin ang salita ng Diyos at pagpapakumbaba. You see, napaka-importante po yan. Kaya kung sinasabi yan sa bawat isa po sa atin. Kasi pag hindi po natin ito sineryoso, mga kapatid, at parang binasta-basta natin, akala natin madali lang, I'm telling you, brethren, later on, pagsisisihan mo ang bagay po na yun. That's right, You see, brother. kaya kung sinasabi ito, mga kapatid, it's because, alam niyo po, sa kalagayan natin na tayo ay nasa loob ng simbahan na kung saan tayo nilagay ng Diyos, kung saan tayo pinagkatiwala ng Diyos. Mga kapatid, ilagay po natin sa sarili po natin. Ilagay lagi natin sa isipan po natin ito. You see, etong lugar na pinagkatiwala, kung saan pinagkatiwala ang buhay natin, Diyos ang nakakaalam na itong makakatulong at makakaayos sa pamilya natin. Amen. Kaya nga, let's grab the chance while we can. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, there's a blessing. A blessing always awaits. You see, That's laging right. may blessing Amen. kapag pinanatili natin ang pagkakasundo ng ating pamilya sa loob ng tahanan. Sir Rudy, can you say something about that? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. At totoo itong sinasabi ni Sir Joe, mga kapatid. Lahat naman talaga, kapag ang isang tao talaga ay natuto lamang po sumunod sa utos ng Panginoon, ay talagang kasunod po lagi nito ay ang blessing. Yeah. Okay? So, ito po, umpisahan ko lang ito sa isang maikli lamang hong intro. Yeah. Mga kapatid, lagi po natin tandaan na ang biyaya ng Panginoon ay sadyang masasabi nating napakalaki. Wala pong ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin na maliit. Lalong-lalo na yung tinatawag na pagdating sa ating kaligtasan. Ano po? At siyempre, bilang isang tatay, mga kapatid, i-consider po natin na ang ating pamilya ay biyaya rin po ng Panginoon. Amen? So, ito'y galing sa Diyos .
ang pamilya na tayo'y pinagkatiwalaan bilang isang tatay. Ano po? Yeah. Dahil hindi lahat ng lalaki ay binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng isang pamilya. So, tayo'y pinagkatiwalaan ng Panginoon at salamat po sa Panginoon. At dahil diyan, mga kapatid, itong mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ito yung mga bagay o mga tao na dapat din nating ingatan at lalong ilapit sa Panginoon. Which is, yun naman po, yung ayaw na ayaw ni Satanas. Yeah. Ano po? Dahil wala siya talagang ibang gusto kundi yung sirain, yung pagsasama ng isang magandang pamilya. Therefore, mga kapatid, kung ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pamilya, Diyos din ang nagpapatibay nito at nagbigay siya ng pattern upang lalo po natin mapagbuti ang ating pag-aalaga sa ating pamilya. At sabi nga, wala namang isang magulang na aayaw kung magkakaroon ng magandang harmonious relationship ang kanyang pamilya. At doon nga, sabi nga natin, ay mangyayari ang mga bagay na ito kung magkakaroon ng unity ang pamilya. Amen? Yeah. So, kung gagampanan nga, sabi ng mga natin kung gagampanan nga ng magulang lamang ang kanyang tungkulin bilang magulang at gayon din naman ang kanyang mga anak ay susunod din ayon sa ipinag-uutos ng Panginoon, both yan ay makikinabang po talaga at pagpapalain pa lalo ng Panginoon. At hindi natin kailanman maididinay na ang programa talaga ng Panginoon ay ang pagpalain niya ang kanyang mga anak. Ano po, hindi po talaga maididinay po yan. Sapagkat kung gaano katapat ang Panginoon ay hindi po rin natin mapapasubalian. Ganyan po katapat ang Panginoon. Mga kapatid, dito sa 2 Timothy chapter 2 in verse number 13, ang sabi po ng Bible, if we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Mga kapatid, kahit ang tao hindi maniwala, ano po, kailanman mananatili pa rin pong matapat ang ating Panginoon. Yeah. At hindi po yan maitatanggi, mga kapatid. He cannot deny na talagang siya'y matapat. At maging sa atin man na mga mananampalataya, lalo na tayo, na mga mananampalataya, alam natin na kailanman hindi po nagkulang ang Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid. Totoo po, maraming beses po tayo na nagkamali, maraming beses po tayo na hindi sumunod, pero ang Panginoon ay nananatili pong matapat po sa atin. At yan po, ganyan po talaga kabuti ang Panginoon sa atin. Maraming beses na tayong sumablay, maraming beses na nagkulang tayo, lalong-lalo na sa pag-aalaga o pagtuturo sa ating pamilya upang dalhin sila sa isang mataas na uri ng pananampalataya, pero nagkulang po tayo dyan. Pero still, ang Panginoon ay naging tapat sa atin at ang nais niya pa rin ay ang magkaroon po tayo ng magandang pamilya. At hindi lang po basta magandang pamilya, kundi merong pamilyang nagkakaisa. Amen, mga kapatid. Okay, so ngayon makikita natin na yung mga bagay na yon ay totoo at tunay na talagang ganap na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat maanak niya na mananampalataya. Mga kapatid, meron pong talata rin dito sa Biblia na kung saan ang pangako ng Diyos ay mapangahawakan po natin bilang mananampalataya. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 7 in verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Mga kapatid, tingnan nyo ha, sabi rito, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Ganito po talaga katapat ang ating Panginoon. So pagdating po sa katapatan ng Panginoon, hindi po talaga natin maitatanggihan, mga kapatid. In fact, mga kapatid, hindi po natin mabibilang kung gaano katindi ang pagpapala na kanyang pinagkaloob sa atin. Sabi nga ni Brother Noel sa tuwing naririnig ko siya rito, kapag katapatan na ng Panginoon ang pinag-usapan, hindi mauubos ang, sabi nga, yung araw na ito ay kukulangin pa para lang sa istoryahan kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay ng bawat isa.
Totoo po yun. Kasi katapatan na po ng Panginoon ang pinag-uusapan eh. Yeah. Lalong-lalo na kung ikaw ay very sensitive sa katapatan ng Panginoon at hindi ka passive sa bagay na ito. Eh sabi ko nga, mga kapatid, ako bilang naman, ako po alam ko po kung ano po ang aking pinanggalingan. Alam na alam ko po at hindi ko po pwedeng kalimutan ang bagay na yon. Sapagkat sabi nga, nung ako po ay nakarating dito, ay sadya talagang wala po akong kaalam-alam. At pagdating doon sa kaalaman, sa pagkakilala sa Panginoon, ay sadyang talagang napakababa ng pagkakilala ko sa Panginoon. Lalong-lalo na sa gawain po ng Panginoon. Yeah. At hindi ko po talaga alam kung ano po kung saan ako dadalhin ng pananampalatayang ito nung ako'y nakarating dito. Pero one thing po na pinanghawakan ko ay ang bawat aral at pangako ng Panginoon na naririnig ko. That's right. Sapagkat marami po kasing nagpapatotoo na humahamon din sa akin kung gaano katapat ang Panginoon sa kanilang buhay na mismo itong mga kapatiran natin ay na-experience nila yung talagang hindi mo mapipigilan o hindi masukat na katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. So yun din po yung nagtulak sa akin upang manatili. Ano po mga kapatid? At dahil daw dyan, sabi nga, mula sa pagiging wala o pagiging zero mga kapatid, ay biyaya po ng Panginoon. Unti-unti po tayong binago ng Diyos sa kalagayan nating iyon. At ngayon nga po, masasabi ko po na sa biyaya ng Panginoon, isa rin po ako sa beneficiary po ng katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Beneficiary dahilan sa mayroon akong pastor na inilagay ang Panginoon upang doon ako lumago, doon ako turuan ako, upang siyang mag-lead sa akin, upang siyang magpatatag sa akin bilang isang tatay. Inilagay ako sa simbahang ito upang siya rin dito ko lalago, dito ko matututo. Ito yung magiging ground ko upang ma-practice ko yung buhay Kristiyano, which is yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ano po? At syempre, dito rin sa simbahan din po natin ito, dito ko rin po dinala ang aking pamilya. Mga kapatid, dito na po. Sa madaling salita, ito na po yung naging buhay po natin. Amen? Ito po yung naging buhay namin Dito na po umikot, dito na naglakihan ang mga anak ko. Dito na po, sabi nga, dito na rin po tayo tumanda-tanda. At salamat sa Panginoon. At ako'y naniniwala, baka dito na rin po sila makapag-asawa. Ano po, sa mga darating na mga araw. Pero lahat po ng yan, mga kapatid, sabi nga, lalo lang po sa mga nakakakilala po sa akin, alam po ninyo na talagang ako po'y talagay wala pong maipagmamalaki, kundi sa biyaya lamang po ng Panginoon na kung gaano katapat ang Panginoon po sa ating buhay. Amen? So, mga kapatid, ganyan po talagang ang Panginoon po ay talagang napakatapat at talagang kung ano man po, mga kapatid, ang ating ikinumit sa Kanya. At lalo na kung ano yung covenant natin sa Panginoon, ano man Kanyang iprinamis sa atin, ayon na rin sa ating ikinumit. Mga kapatid, walang duda na ang pagpapala at ang Diyos talaga ay tumutupad sa Kanyang mga ipinangako. Mga kapatid, totoo po yun, sapagkat yung kasama ng Kanyang pagtupad sa Kanyang pangako, kalaki po noon yung laging pagmamahal niya at awa niya po sa atin. Na kailanman, sabi ko nga sa inyo, hindi po natin matatawaran. Amen, mga kapatid. So, dahil biyaya ho ng Panginoon ang lahat ng yan. Kaya nga, ito po mga kapatid, sabi naman dito po sa 1 John chapter 5 in verse number 14. Ito po very familiar po ang verse na sinundan po natin ito. 1 John 5 verse number 11 to 13, makikita nyo po talaga kung paano ang Panginoon nagbigay po ng buhay na walang hanggan sa atin. Ano po? Kung paano ipinatutunayan ni Apostol John na yung buhay na ito ay na kay Kristo at dahilan sa ating pananampalataya kay Kristo ay nakamtan natin ang buhay na walang hanggan na ito. Pero mga kapatid, napansin nyo po na hindi doon natapos yung pagmamahal at yung pagpapala na gusto lamang ng Panginoon ibigay sa atin. Dahil mismo dito po, sa verse number 14, ang sabi po rito,
And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Mga kapatid, if we ask anything according to His will, He heareth us. At ganoon po talaga kalaki ang confidence, mga kapatid, na talagang tayo nga ay nasa Panginoon at tayo nga ay nasa panig ng Panginoon. Amen? Talagang anumang bagay po na ating hihilingin ay sadya po talagang ipinagkakaloob ng Panginoon. Mga kapatid, wala kailanman, sabi ko nga, kailanman kapatid, wala pa akong hiniling sa Panginoon na hindi niya ipinagkaloob. According to His will, mga kapatid. Tandaan nyo po, ito yung natutunan ko rito, Sir Joe, mula nung nakarating ako rito sa church, natuklasan ko na ang Panginoon ay hindi talaga madamot. Kung hihiling ka lang sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban, ipinagkakaloob talaga ng Panginoon eh. Hindi dahilan sa ating pangangailangan, hindi dahilan sa kagustuhan lang natin na mapunta sa atin ang bagay na yon. Pero kung maipapakita natin sa Panginoon kung paano natin gagamitin niyang bagay na yan na ating hinihiling, ayon na rin sa ating pangangailangan at sa kalooban po niya. Ano po? Kasi kinailangan natin yun dahilan sa kanyang kalooban eh. Right. Dahilan sa gawain ng Panginoon, hinihiling natin eh. Mga kapatid eh. Therefore, mga kapatid, sabi nga, lalong-lalo na ang bagay na makakapagluwalhati sa Panginoon, markahan nyo po yung sinabi ko, hindi po mimintis ipagkakaloob po ng Panginoon ang bagay na yan. Never po na magmimintis ang mga bagay na ito, mga kapatid. Sapagkat, sabi nga, yan na ay hinanda ng Panginoon para sa atin. Narinig ko yung sabi ni Pastor nung kailan, lagi niya sinasabi nga ito eh, na ang ating kaligtasan ay prueba na yan na tayo'y pagpapalain ng Panginoon. Amen, kapatid. Prueba na yan na may plano talaga ang Panginoon na tayo ay kanyang pagpapalain. At salamat sa Panginoon sapagkat doon pa lamang sa kaligtasan na yon ay talagang sapat na. Pero how much more ito pong mga previous na meron pa tayo. Ano po, amen. Itong pamilyang ito na ipinagkatiwala sa atin. Abay mga kapatid, malaking bagay po ito. At masasabi ko nga, kung hindi dahilan sa biyaya ng Panginoon at sa katapatan ng Panginoon, mga kapatid, mismo ako po na ngayon, sa kinalalagyan, sa kinauupahan ko po ngayon, hindi nyo po ko mapapanood dito po sa inyong cellphone ngayon, o hindi nyo po ko makikita dyan sa screen na anumang inyong pinanonooran. Sapagkat tulad ng sabi ko, ito po ay biyaya lamang po ng Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid. At dahil doon, sabi nga, hindi po natatapos ang pagpapala ng Panginoon. Kaya hindi po, ang dami talaga eh. Ang dami talagang previous eh, mga kapatid eh. Yeah. At dyan pa lang sa bagay na yan, sabi, hindi ka mauubusan ng sasabihin. Yeah. Kasi sunod-sunod talaga ang pagpapala eh. Hey kapatid, eto po. Sabi ng Bible, dito po sa ating binasa, and this is the confidence that we have in Him. Kapatid. Talaga sabi ko nga sa inyo, ako po'y naniniwala na talagang hindi po magmimintis ang Panginoon sa bagay na ito. Na anumang bagay na ating hihilingin, ayon na rin sa kanyang kalooban, ipinagkakaloob po ng Panginoon. And if, verse number 15, and if we know that He heareth us, siya rin namang alam natin, nakikinig naman ho talaga ang Panginoon at binibigay ng Panginoon ang bagay na ito. Ang sabi ng Bible, and if we know that He heareth us whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Mga kapatid, anong bagay, mga kapatid, ang idinil natin sa Panginoon na hindi ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Kung saan naging tapat, kung sinunod mo ang Panginoon, patuloy na nagiging tapat sa iyo ang Panginoon. Hiniling mo ang bagay na ito ayon sa kanyang kalooban, ipinagkaloob uli ng Panginoon. Sabi ko nga, dito sa kalagayan ko pa lang ngayon, sino ba naman ako para pakinggan po ninyo? Sino rin po ba naman ako para ilagay sa ganito po ngayon, naharap sa isang kamera at magsasalita po sa inyo? Kung hindi lamang po sa biyaya ng Panginoon na yung isang makasalanan ay binago ng Diyos at nakatanggap ng patuloy na mga pagpapala
na ipinagkakaloob niya at pinagkakatiwala sa atin. Amen? Mga kapatid, sabi ko, biyaya ho lahat yan. Amen. Biyaya po lahat yan. Hindi po yan natatawaran. Hindi po yan matatawaran, mga kapatid. Sapagkat biyaya po ng Panginoon yan. So, anong bagay ang pipigil sa atin sa pagmamahal ng Diyos? Kaya nga, napakahalaga, provided na lahat ng pangangailangan natin, lalong-lalo na spiritual, pagdating dito para palakasin lang tayo, para yung ating pamilya ay patuloy po natin mapangalagaan. Ang kailangan na lang talaga ay sumunod eh. Sumunod. That's right. Kapatid, sumunod na lang. Yan na lang ang kailangan. At para rin siyempre sa pamilya, mga kapatid, pahalagahan nyo naman po ito. Ito lalong-lalo na sa mga anak, mga kapatid. Makinig kayo, mga anak, sa abot ng boses na ito, makinig po kayo. Ang magulang ninyo ay sinisikap nilang buuhin ang inyong pamilya ng maayos. Sapagkat lahat ng pasakit at sakripisyo na ginagawa ng inyong magulang, simula nung kayo ay bata pa, lahat ng yan ay para sa inyo, sa ikabubuti ninyo, mga anak. Wala kaming ibang ninais kundi paano magiging maganda ang buhay ninyo, kundi paano mapapaganda pa yung pamilyang ito na binuo ng Panginoon, na pinagtitibay namin, na pilit naming inaayos, mga kapatid. Kaya please naman, alagaan nyo rin. Yeah. Ingatan nyo rin. Bakit? Kasi membro kayo ng pamilya. Huwag mong hayaan na sirain yung sarili mong tahanan. Membro ka ng pamilyang ito eh. That's right. Nilagay ka ng Diyos diyan sa pamilyang yan bilang anak. Huwag mo namang sirain ang That's right. pilit na binubuo ng magulang mo. Huwag mo sirain. Tama yan. Kasi membro ka. Sasaktan mo ba yung sarili mo? Kakagatin mo ba yung sarili mo? Kakagatin mo ba yung sarili mong pamilya? Sisirain mo ba yung tahanan na binuo ng iyong tatay, ng iyong nanay? Ikaw ba yung magiging ugat kung paano mababasag o masisira itong pilit na binubuo? Mga anak, pakinggan nyo naman. Huwag kayong makasarili. Yeah. Huwag kayong makasarili. Sapagkat pinagkatiwala kayo ng Panginoon sa amin bilang magulang ninyo, sumunod kayo at ingatan, mahalin ninyo ang isa't isa. Mahalin ninyo ang inyong kapwa, mahalin ninyo ang inyong mga kapatid. Sapagkat ang totoong nagmamahal sa Diyos, minamahal niya ang kanyang kapwa at ang kanyang kapatid. Hindi po, sabi nga, hindi po ninyo maitatanggi na kailangan nyo pong ipakita ang totoong pagmamahal nyo sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Never mong mamahalin ang Diyos kung hindi mo mismo kayang mahalin ang inyong kapatid. Yeah. Mga kapatid, That's please, wag mong hayaan, sabi ko nga, wag mong hayaang masira ang ipinagkatiwala sa magulang mo na pamilya at ikaw pa ang gagamitin para kagatin o sirain ang pamilyang ito. Please, mga kapatid, tayo nawa ang maging kaisa. Magkaroon tayo ng bahagi sa pagtitibay, sa pagtataguyod pa ng isang masaya at matibay na pamilya na merong pagmamahal at That's right. pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Amen, mga kapatid. May oras pa ba ako? Meron pa, Sir Jao? May oras pa ako, no? Sige Thank you, Sir Jao. Well, nais ko na rin siyempre, andito na rin lang naman ako, Sir Jao. At sabi ko nga, prueba ng katapatan ng Panginoon. Man. Kahapon lamang po ay nagkaroon po ng graduation ang aking anak sa biyaya ng Panginoon. At siyempre, hindi naman po sa masasabing ipinagyayabang, hindi po tayo nagyayabang, kundi gusto ko lamang din pong maging ibahagi sa inyo kung gaano naging katapat ang Panginoon sa amin. Ano po? Sa aking anak, sa biyaya ng Panginoon na talagang blessed ng Panginoon. Amen. Lahat, sabi nga, lahat ng karunungan, lahat ng pasakit, lahat ng tiniis ng aking anak, anumang meron dinaanan siya,
Sapagkat alam naman po natin na ang pag-aaral ay sadyang matagal. Ano po? Matagalan talaga ang pag-aaral at bago mo pa masabi, tatapusin mo muna yung college para lang ang hirap. Bago magsisimula ka pa lang ng iyong karir. Abay talagang mapakatagal po. 6 years sa elementary, and then 6 years na naman sa high school, mag-aapat na taong ka sa college. Ibig sabihin po niyan, abay 16 years na pag-aaral. Abay, grabe naman po, ano? Yeah. Katagal. Ay, ganun po katapat 16 years na iningatan ng Panginoon ng ating mga anak. Amen. Sa larangan ng mga pag-aaral nila. Amen. Sa paghahatid, sa pagsasakay ng mga sasakyan, lahat po yan, lahat. Sabi ko nga, kung salamat din, siyempre sa mga drivers na talagang andoon yung discount ng pamasahe. Abay, totoo po, mga kapatid. Isipin po ninyo, gaano katapat ang Panginoon sa atin. Kapatid, na-post na rin naman po sa Facebook, sabi nga na nakagraduate na yung aking anak sa biyaya ng Panginoon, and prayerfully, itong aming pinaghahandaan ay isa pa sa inilalapit namin sa Panginoon. Amen. Amen. At syempre, ang lahat po ng mga papuri na yan ay para lamang sa Panginoon. Amen. Lahat ng pasasalamat sa Panginoon, lahat yan. Yeah. Hinalay. Kasi, hindi naman mararating ng anak ko yung gano'n kung wala ang Diyos. Ano po? Pero bunga na rin po sa lahat ng binasa ko po kanina, bunga po yan ng katapatan ng Panginoon. Ano mang hiniling ko sa Panginoon, ayon na rin yan sa pananampalataya ko na ipinangako ng Panginoon na siya rin ipinanghawakan ko. Amen. At I do believe ganyan din tayong mga maghulang. Maraming alam mo ba? Sabi ko nga, ang mga tatay nga nag-a-abroad pa para lang Yeah. maibigay Tama po sa yan. anak Tama yan. yung gusto na pangarap ng kanyang anak. Pero iniwan yung pamilya para magsakripisyo doon sa ibang bansa. Sipin nyo po, nagsiman yung iba. Kalaki-laki mga alon na sinasagupa. Nalilipasan ng gutom, nagkukulang sa tulog para lamang sa pamilya. And yet, hindi po natin yan nakikita. Yeah. So please, lahat ng yan, mga kapatid, ang lahat ng papuri na yan ay para sa Panginoon. Lahat ng yan, sabi ko nga, hindi po natin maitatanggi gaano katapat ang Panginoon sa aming buhay. Yeah. At doon pa lang, sabi ko nga, kinukonsider ko, habang nagmamarcha yung aking anak, habang siyempre kasama ako doon, hindi ko man naranasan yon nung ako'y bata pa, pero pinaranas ng Panginoon sa aking anak, sa aking pamilya, which is, sabi ko nga, maniwala man kayo o hindi, yung ating kasiyahan at ating kalungkutan ay nakabase rin sa tagumpay at pagbagsak ng ating pamilya. So please, kapatid, ingatan ninyo ang inyong pamilya, pahalagahan ninyo ng mabuti, ilagay natin ang Panginoon bilang sentro ng ating pamilya. At bilang bahagi ng pamilya, maging kaisa tayo sa pagbuo nito, pagpapatibay nito, sa pagpapasaya, sa lahat ng bagay. Wag na wag po tayong maging makasarili. At sabi nga, ito na yung end daw. Ito na daw yung huling lesson namin ngayon. Kaya sinasamantala ko na Amen. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, anumang bagay na meron tayo, i-consider nyo ang lahat ng ito. Amen. Kasama ang pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Lahat ng yan, hindi mo may tatanggi. Bunga yan na merong simbahan na nagturo sa'yo. Merong pastor na tumatayo sa may pulpito upang turuan tayo. At kung tatanggapin natin ang mga turo na ayon dyan na binibigay, mga kapatid, lahat ng yan hinanda ng Panginoon para sa atin. Makikinabang ka. Pakikinabangan mo na gusto. Kung hindi ka magiging passive. Kunin mo ng sakto, kunin mo lahat na makukuha mo. Sapagkat ang lahat ng yan ay mga benepisyo na para sa'yo, sadyang para sa'yo at sa pamilya mo. Mga kapatid, lahat ng yan ay para sa atin. So please, mga kapatid, ano pang bagay ang gusto mo? Ipagkatiwala mo lang sa Panginoon ang mga Yeah. bagay na yan. Yeah. Mga kapatid, unahin mo lang ang Diyos. Yun. Laging magiging Yun. tapat sa iyo ang Diyos. Amen. Amen.
Thank you so much and God bless you. Yes, congratulations. Tsaka hindi lang basta graduate. Cum laude po si Sister Aloha. Alam mo, Sir Rudy, alam ko ibibigay ng Panginoon yung panalangin natin kay Sister Aloha. Kasi nakaraan hindi mo lang alam, lumapit sa akin yun, umiiyak yun dahil sa magbo-boarding house siya. At yun niya, ayaw niya mamimiss yung ministry niya. At ganun pa man, ay ginagawa namin ang paraan para siya makapag-perform. You see? Yeah. So, alam nyo, ang pinupunto natin dito, yan yung sinasabi ko, the blessing that awaits as we submit. Fathers, makinig po kayo dito. Yung blessing na nag-aantay, you see, the blessing that awaits as we submit sa authority ng Biblia at sa itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, lalong-lalo na pagdating sa pagpapanatili ng pagkakaisa at pagkakasundo ng ating pamilya. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, mag-ingat tayo dahil ang diablo is very tricky, Sir Rudy. Yes. Kasi may sarili siyang mayroon siyang ipipresent na sarili niyang pamamaraan. Yun yung pinupunto ko dito eh. Maaaring may pamamaraan na kayong ginagawa na akala niyo sa Diyos yun. Yeah, You see, come on. kaya nga sinasabi ko mga kapatid isa lang naman ang tanong ko, Sir Rudy. Kung inaakala nyo na yung pamamaraan nyo sa Diyos, simple lang. Okay, sige. Nagkakaisa kayo, nakikip nyo ang unity or the harmony, ha? Again, Sir Rudy, hindi lang unity pinag-uusapan natin dito. Yes. The harmony itself. Yung pagkakasundo. At pag sinabi natin harmony, meron niyang individual differences. You see, na nagkaroon kayo ng common ground para kayo ay magkasundo. Yun. You see? Now, ito po yan, mga kapatid, para sa mga fathers out there. Madali lang yan. Kung sasabihin po natin ngayon, kami naman, okay naman kami ng pamilya namin. So far naman, nagkakaisa kami. Okay. Para matrace nyo kung yan ay nasa Biblia, i-check nyo ang relationship ng bawat members ng pamilya natin sa Diyos. That's how simple it is. Yes. Kung talagang tama yung pamamaraan ng pananatili nyo ng pagkakaisa ng pamilya, i-check mo, yung asawa mo ba, kaisa mo sa prinsipyo? Come on. Pangalawa, yung anak mo ba, maayos ang relasyon sa Diyos? O taliwas din ang standard ng buhay sa Biblia? You see? Ganun lang po kasimple yan. I-check mo lang yung mga relationship nila sa Diyos at kung magkaisa kayo sa pinaniniwalaan at pinangahawakan yung prinsipyo ng salita ng Diyos. You see, sabi ko nga po sa inyo, kasi minsan, Sir Rudy, makikita mo, pagtitingin tayo sa pamilya, ito yung pinandidisim, kahit nandito na po tayo sa simbahan, pag tinignan natin yung sarili natin, yung pamilya natin, para okay naman eh. Yeah. You see, That's right. nakaupo ako sa simbahan, kasama ko yung misis mo, pero di mo kasama anak mo. You see, nakakapakinig kayo sa salita ng Diyos, nakaka-amen ka, pero hindi may amen doon yung anak mo. You see? And then pag uwi mo, sasabihin nyo, okay naman kayo, nagkakasundo naman kami, may maayos naman kayo relationship nyo. Is that God's way? I'm not saying na kayo ay mag-away-away, no. You see, keeping the harmony of the family really will produce, it will really, magkakaroon talaga ng kumbaga sabi nga natin, ng striving, ng paglaban dyan. Bakit? May diablo na ipipilit yung pamamaraan ng mundo para manlilang, lalo na sa mga kabataan niyo yun, Sir Rudy. Yeah. Na malilin lang ang maraming kabataan niya yun. Bakit malilin lang ang maraming kabataan niya yun? Sa kadahilanan, mga kapatid, na pagka napakinggan nila ang filosofiya ng mundo, oh my goodness, I'm telling you, gugustuhin nila yun. Yes. Yung magkakaroon sila ng pagkakasundo ng pamilya nila sa isang kadahilanan na hindi sila pinakikialaman. Kita nyo, makikita nyo po yan yun. Ano sasabihin ng mga magulang? Matanda na yan, alam nyo na yung ginagawa niya. Hindi pa pinapahiwalay sa'yo ng Diyos yun. Sa Biblia, hihiwalay lang ang isang anak sa kanyang magulang pag siya'y may asawa na. Therefore shall a man leave his father and his mother. Kailan yun? And shall be with his wife. Kung wala pa sa sitwasyon na yun, of course, the same thing kung sa babae, kung wala pa sa sitwasyon na yun, trabaho, cargo mo pa natin yan, mga kapatid. You see, nasa sa puder pa natin yan, tayo pa rin ang dapat nangunguna dyan. Hindi yung pwede ibibigay natin. Sige lang, matanda naman yan. Alam niya na may ginagawa. Tsaka nagtatrabaho na yan, nakakatulog na rin sa bahay yan. Kaya anong ginagawa natin yun? Hindi natin pinakikialaman. Kasi doon na kayo nakikipagkasundo, in a way na may naibibigay sila from their work, pinapakinabangan nyo sa kanilang mga pera. Kaya hindi nyo na kayo sila makontrol kung gusto nila, sinong gusto nilang karelasyon. Kahit na wala sa pamamaraan at tinuturo ng Biblia. Maliwanag naman palagay ko, Sir Rudy. Yes, Masakit that's tanggapin yan. Pero para sa mga tatay, huwag tayong magyabang sa Diyos.
Hindi ko po ito sinasabi sa inyo para sabihin, ay, hindi ko naman, alam ko naman, marami si Rudy magsasabi na, hindi naman ako nagyayabang sa Diyos. Hindi mo na kailangan ipangalandakan yun. In your actions, makikita mo na yan, wala kang pagpapakumbaba sa Diyos. That's right. Amen. You see? Simple lang yun. You see? Yun the fact na nag-give in ka at pinapahintulutan mo sa iyong pamilya na magtuloy-tuloy ang sistema ng mundo, yan ay isang pagmamalaki sa harap ng Diyos. You see? Kaya ko po sinasabi yan sa bawat isa, liwanagin natin sa ating mga sarili. Tanggapin natin, maupo tayo, magpakumbaba, tanggapin ang katotohanan, mga kapatid, na bawat isa sa atin ay nangangailangan ng ng prinsipyo ng salita ng Diyos para mapanatili natin ang harmony ng ating pong pamilya. Kaya sa pagtatapos natin sa topic na ito on our episode, Fathers, pagsumikapan natin, huwag tayong manghingi ng tulong sa kapwa natin, Fathers, kung paano napapanatili ang harmony ng family. Huwag tayong mahiya. Huwag natin sabihin na, tanda ko na, maghingi pa ako ng advice, nakakapakinig na ako sa pulpito. Ang tanong, nagagawa mo ba? Lahat naman tayo sa Rudy nakakapakinig. Pero hindi lahat ay may parehas ng response sa pamilya natin. Mari kay Sir Rudy, bago dumating sa pagkakataon na nagpasakop, meron pang pagpupumiglas. You see, maaaring naduduga sa stage sa pumipiglas pa ang bawat miyembro ng pamilya mo. Kaya nga, ito yung tamang paraan para manghingi ka ng tulong. You see, minsan may yabang kasi tayong mga lalaki na, hindi, kakayanin ko to. Mga kapatid, spiritual na ito, hindi ito physical. Spiritual na laban ito, isang laban na ito na hindi natin kakayanin mag-isa. Kahit masabihin natin, kasama na natin ang Diyos, pero importante pa rin, mga kapatid, na makipagtulungan tayo at makikita tayo ng tulong sa mga taong inassign sa atin ng Diyos. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Kaya inuulit ko, mga kapatid, sinasabi ko ito sa inyo, huwag natin pagmalaki na, sumusunod naman. Bakit ko sumusunod ka sa Diyos? Ba't hindi nangyayari? Sabihin, may problema. Para makita mo yung problema, maghingi ka ng tulong sa mga makakatulong sa'yo. Sabi nga ni Pastor, there are godly spiritual leaders. There are spiritual leaders whom God allowed to help you. You see? Kaya mga kapatid, inuulit ko sa fathers, let's take away the pride. We will never be able to keep the harmony of the family if we still have pride in us. Number one yan, Sir Rudy, na dapat natin siya sa atin, sa mga sarili natin, fathers. Amen. Pride. As long as we have the pride, we will never be able to keep the harmony of the family. Alright? So, muli mga kapatid, dito na po tayo magtatapos. Alright? Amen. Dito na po tayo magtatapos. And again, congratulations, Sir Rudy, para sa kay Sister Aloan, na graduate ng cum laude. And of course, happy birthday, Sir Ramon! At tabayan mo mamaya mga fathers yan. Happy birthday kay Sir Ramon, and I believe that it will be a great blessing, and praying that God will continually use you sa inyong pong pamilya at sa ating pong area family. Sama ako dyan. Yeah. Alright, ulit, muli para sa lahat ng mga tatay, ng mga nakasubaybay, thank you for being with us. And nakita ko si Pastor Dexter na dito rin. Thank you for being with us. And I believe, brethren, na tayo ay patuloy na lumalago sa pinag-uusapan po natin dito sa ating Friday episode ng The Baptist Lunch. Muli mga kapatid, huwag po natin kalimutan, patuloy tayo mag-invite ng maraming tao for this coming Sunday, and let's make our church full pack once again para patuloy tayo magkaroon ng masiglang pananambahan, and get excited for the messages that God will give us this coming Sunday. And of course, mga kapatid, nais ko po sabihin din sa bawat isa sa mga nasa area, ay let's continue, bawat area families, let's continue to involve on the rest of this area activities for today. At mamayang gabi, antabayanan yung programa The Preparation, and join us in our fellowship sa The Curvy Show. Alright, muli, maraming salamat, Sir Rudy. Yes. And of course, thank you to our viewers worldwide and nationwide. And, Jesse Pastor. at watching ba? Ayan, Pastor Hill, magandang hapon po sa inyo lahat. Yeah, amen. And it's always a great blessing. And and it's always a great blessing, mga kapatid, na patuloy po tayo pinapaintulutan ng Panginoon na magkaroon ng ganitong klaseng programa para po sa atin po ng mga fathers. And of course, again, katulad ng sinasabi ko, mga kapatid, this is the last, ito na po yung last na episode, o last na pagkakataon na tayo po ay meron topic for this episode.
Okay? And ako'y naniniwala mga kapatid na tayo patuloy na pagpapalain ng Panginoon. Kaya wag natin, again, inuulit ko po, wag natin kakalimutan at kakaligtaan mga kapatid ang, inuulit ko po sa inyo, ang programa po na ito. Alright? So, Sir Rudy, paalam na tayo. Thank you so much mga kapatid sa lahat po ng tumutok sa atin sa programang ito at nawa kami ay nakapaghatid at nagdulot po ng karunungan upang makatulong po para sa inyong pamilya. God bless you all at hanggang sa susunod po muli. Amen, amen, amen. And muli mga kapatid, see you sa mga susunod na programa. And of course, let's continue to involve na makapagdala pa ng maraming bisita this coming Sunday. Tandaan niyo po, may mga Bibles pa ang ating mahal na pastor. 5 bisita lang, ages 15 up. Let's go for it and invite more first-time visitors. Alright? God bless you all and have a blessed Friday afternoon. And God knows that we love you all. At sa lahat ng po ito, lagi po namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And His heart that loves Him dearly, that is what He sees today. Down through the years I found Him faithful. Think I'll trust Him on and on. For His plan will lead His children safely home. God handled it all. My God fixed it all. His plan was mercy, love, and grace, and it is mine. Hallelujah to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at Him. I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all. It was and is a perfect plan. God handled it all.